itong mga tao ng mga leaderships, alam na nila, di ba? Alam na nila na etong mga Dutertes, ang daming ang daming bukod sa EJK, eto nasasangkot naman sa mga Pogo, meron pa nga silang picture ni na Duterte, ni na Alice Go. Pagkatapos mga kaibigan, nalaman ngayon na itong si Alice Go o mga kaibigan, itong mayor ng Bamban ay nagnakaw ng identity. Kasi meron pala talagang Alice Go. So nakita nyo ang daming kasinungalingan. At siya mga guys, di ba nakita pa nga si Alice Go na merong group picture with Duterte. O di ba ito si Alice Go, yan. Ang ano niya ay Alice Lial tapos Go, yan. Tapos mga kaibigan, ito yung totoong Alice Go. Yan. Papakita ko na lang sa Yun ang totoong Alice Go. So, ninakaw po niya ang identity nung babae na yan, na Alice Go. Siya po yung tunay. Yung Alice Go po na mayor ng Bamban ay peke. So, ngayon mga kaibigan, through thorough investigation, lalabas din dyan ang katotohanan, ang participation ng mga Duterte. Kita nyo nga, di ba? O yung nahuli, mga kaibigan, na manager ng Pogo. O, na-intercept sa Davao City Airport. Gustong tumakas. Sabi ko nga sa inyo Davao City Airport. Bakit saan pumapasok yung mga illegal alien? At bakit dyan sila lumalabas? Kasi nga, mga kaibigan, ang Davao po, dyan po talaga, yan po talaga yung pasukan at labasan ng mga Chinese. Kasi 'di ba nung mayor pa si Sara Duterte, nagkaroon po siya ng agreement with China, no? Xinjiang province ng China. Yun po ang kanilang sister city. Sister city ng Xinjiang, China, ang Davao City. Kaya parang ginawa po diyan nagkaroon sila ng agreement. Sa palagay ko mga kaibigan, isa sa agreement nila ay maluwag na pagpasok ng mga Chinese national sa Davao City. At nagkaroon pa nga dyan ng direct flight from Davao to China. Nagkaroon ng direct flight dyan. So doon natin makikita, mga kaibigan, no, sa pag-ongoing na investigation, doon natin makikita yung tunay na kaugnayan ng mga Duterte dito, no, sa Pogo. At naalala ko ng mga kaibigan, may video si Harry Roque, mga kaibigan, na kung saan sinasabi niya mismo na ang Pogo daw, mga kaibigan, ay nagbibigay ng cash. Nagbibigay daw ng cash sa presidente. Sandali hanapin natin. Hanapin ko na lang bukas, no, pagkatapos i-edit ko muna, pagkatapos saka ko siya i-post. Kasi ang higpit ng Facebook, mga guys, yung kapag magpo-post ka ng mga video ng iba, i-copyright ka, pagkatapos tatanggalin yung monetization mo, hindi ka na makapag-monetize, no? Hindi pa pwede sa akin, kailangan ko mag-monetize kasi hindi naman tayo bayaran, 'di ba? Hindi naman ako bayaran ng isang politiko, so kailangan ko mag-monetize para meron akong pera. Kung bayaran lang ba ako ni FLISA o kung bayaran lang ba ako ni PBBM, hindi ko na kailangan mag-monetize, 'di ba? Kaso hindi naman So kailangan kong i-maintain yung aking Facebook page na kailangan hindi mawala yung monetization ko kasi pag nawala ito, wala na guys. Wala pa naman akong work kasi 'di ba nag-retire.
I-flex lang po natin ito mga kaibigan, no? Ito ang proyekto po ng ating Pangulo, no? Para mapabilis ang internet connectivity, kabilang ang mga malalayong lugar sa bansa. Inaprobahan na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Digital Infrastructure Project na may pondong 288 million mula sa World Bank loan. Sa pautang na ito, inaasahang makakakuha ang Department of Information and Communications Technology ng mga domestic submarine cable sa buong Visayas na ikokonekta sa Mindanao at dapat ring makapagbigay ng 772 libreng Wi-Fi sites na nakatuon sa Mindanao. Wow, ganda nito. Taga Mindanao. Yung mga taga Mindanao dyan, nagalit po kay PBBM. Ito, magkakaroon na kayo ng 772 libreng Wi-Fi sites, no? Nakatuon sa Mindanao. Sa kasalukuyan ay nilunsad na ng gobyerno ang Phase 1 ng naturang proyekto mula sa Baler hanggang Lawag at sa Metro Manila. Palang guys, nung sabi po ng DD Sheet, may sabi yung DD Sheet na itong gobyerno daw nito ni PBBM ay para daw inaaliw daw yung mga tao, no? Inaaliw daw, ayan, kumbaga binibigyan daw ng kasayahan para daw makalimutan yung tunay daw na problema. Sinasabi niya dito, mga kaibigan, na kasi itong proyekto na to sa pagkakaroon ng internet, mga kaibigan, no? At ng malakas na internet, mga kaibigan, sa Mindanao, sa Visayas, no? At inilunsad na rin dito sa Luzon, mga kaibigan, sinasabi nung leadership na to na, ay, yan bang ano nyo, para may divert yung attention sa tunay na problema. Binibigyan nyo ng kasiyahan yung mga tao sa pamagitan ng internet, no? So, eto naman yung masasabi ko. Kasi mga kaibigan, sa panahon po kasi ngayon, ang internet po, hindi na po yan for leisure lang, hindi na po. Ang internet po ay need po yan, pangangailangan na po natin yan. Basic need na po, kasama na po ang internet sa basic need ng mga tao. Bakit? Yung ating mga learners, pag nag-aaral, hindi pwedeng walang internet. Yung ating yung mga nagtatrabaho, kahit saan, mapagobyerno, mapa-private, hindi na po pwede na walang internet. Kahit sino ngayon, required na nga po ang magkaroon ng cellphone. Na yung mga bata nga, kailangan may cellphone na rin sila . Pero, i-ano lang natin sila na paggamit nila kailangan nasa tamang oras. Yun yung mga kaibigan. So, ang internet po ngayon, hindi na po yan hindi na po katulad noon na, ay may internet kayo, ay mayaman kayo kasi may internet. Ngayon po, hindi na po. Ang internet, need na po yan. Hindi na siya luxury, hindi na siya want, kundi need. Pangangailangan na natin yan sa nagbabagong panahon. Kasi bago na po yung panahon natin ngayon. Ano na po tayo computer age na po tayo ngayon. So, kailangan po lahat talaga ng mga bahay may internet. Yung mga mindset nito, mga DD sheets na to, pinupunaan nila itong proyekto na to ng gobyerno. Diba? Pero, kung titingnan natin, sila din naman ang makikinabang. Mario Buaya, maganda ang inaaliw kaysa pananakot. Lahat gusto maging masaya. Kung gusto nila maging malungkot, bahala sila, buhay nila. Correct, di ba? Mas maganda ang maging masaya kaysa malungkot. Ay, di ba yung concert nga, di ba? Galit na galit ang mga DD sheets dyan, sina Christy Angeles, di ba? Ang binibigay daw sa mga tao, concert. Hello? Nagko-concert daw sa Malacanang. Mga kaibigan, yung mga pa-concert ng ating Pangulo, no, diyan sa Malacanang, katulad na lang ng konsyerto sa palasyo, hindi po yan basta-basta na concert lang. Yan po mga kaibigan ay para po
i-promote yung ating kultura, yung mga likas na talento ng ating mga kababayan. Ito, ang pagpapakita po or ang pagbibigay po ng mga pa-concert ng ating gobyerno, ito po, para po ito sa kultura natin, sa ating heritage po natin ito, na ipinapakita po natin dito na ang mga Pilipino ay talented. Hindi lang sa pagsayaw, hindi lang sa pagkanta, meron dyan pa sa mga pag-arte at sa paggawa ng mga makabagong mga disenyo ng mga damit at saka ng mga lumang kasuotan natin, mga Pilipiniana. Diyan po yung pinapakita sa mga concert na yan. No, hindi lang po yan basta-basta na pa-concert. At mga kaibigan, ang pinapatungkulan po dito, mga pa-concert na yan, iba-iba pong mga sektor. Di ba minsan merong pa-concert para sa mga atleta. Minsan naman may pa-concert para sa mga musicians. Minsan naman may pa-concert para sa mga seaman. Minsan naman may pa-concert para sa mga guro. So, kung titingnan natin, iba-iba pong mga sektor ng lipunan. Iba-iba pong mga tao, no? Iba-ibang grupo ng tao, iba-ibang sektor. At iba-iba po ang ang target nito. Hindi ito pa-concert na basta-basta lang nagpa-concert. Yan po, kahit yan talagang binabatikos yan ng mga DD sheets. Bakit daw nagpapa-concert? Hello, mga kaibigan. Sa natatandaan ko sa panahon ni Duterte, sa Malacanang, may pasayaw, mocha girls. Sexy, mga naka-panty, mga naka-bra, mocha girls. Pero bakit hindi sila umaalma, sina Trixie? Bakit hindi umaalma ang mga DD sheets? May pasayaw sa Malacanang, mocha girls. At hindi lang yan. May pabugaw pa at may pabayarang babae na pinapasok sa Malacanang. Panahon ni Duterte. Sino nagsabi? Si Nino Barsaga. Dahil si Nino Barsaga ay isa rin DDS. At siya rin, aminado siya na siya ay nagbugaw ng mga babae. Diba? Bakit noon di sila nagrereklamo? Ginagawa yan ng Pangulo nila. Hindi sila nagrereklamo. Pagkatapos ngayon, magrereklamo sila na may mga pa-concert. Double standard. Pag sa Duterte, okay lang. Pag sa iba, hindi po pwede. Tapos ganito pa ang nila guys, hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi daw sila pwedeng manahimik. O yan ngayon, meron silang June 30. Sa June 30, mga kaibigan, meron na naman silang rally. Ito. Ayan mga guys, makiisa, makialam, at makilahok. Tara, mula noon hanggang ngayon, magkakasama natin sa laban ang matalino at tunay na maisog. Sino ang matalino dyan? Hello? Hindi mo naman pwedeng sabing matalino si Duterte dahil siya mismo umamin na bobo siya. 7 years daw siya sa high school. 'Di ba? Sabi ni Duterte, 7 years siya sa high school. At nung pumasa siya, 75 lang. Parang naawa lang sa kanya ang mga teachers. Ipinasa siya kasi nga matanda na siya. 7 years siya pabalik-balik sa high school. Sabi pa dito, Attorney Harry Roque, the Grand Peace Rally of Maisog. Peace Rally? Guys, parang hindi naman peace ang kanilang rally, di ba? Peace Rally daw, Sunday, June 30, 2024. Ju Trocadero, Paris 16. Metro Trocadero,
Buses 63, 22, 32, 30, 17 hour, 20 hours. Guys, social sa Paris sila. Laki ng budget. Bakit sila nakakapag-rally ng... Ang dami nilang rally. Ang laki ng budget. Sinong gumagastos niyan? Ayan na ba? 51 billion? Paris. Nagagawa nila mga guys na mag-rally sa Paris. Please wear white shirts. Pupunta sila ng Paris. Grabe, no? Cagayan de Oro, defend the flag. Meron din sila sa mga guys. Sa June 30, no? Meron sila sa Cagayan de Oro. June 30, Defend the Flag Caravan and Peace Rally, simultaneous synchronized worldwide rally. Live coverage by SMNI. Assembly time 1 p.m. Assembly place. Team 1. Bugo. Lead by Sir Ron. And meron din sa Team Ipunan. So, yan mga guys Eto, paano mo iboboto? Eto paano mo iboboto yung mga Dutertes? Gayong kitang-kita natin na napakalayo pa ng eleksyon, 2028 presidential, although malapit na ang eleksyon ng mga senador sa 2025. Pero nakikita na natin mga kaibigan, yung grabe na pamumulitika ng mga Dutertes. At nakikita natin yung kanilang effort, yung kanilang time, lahat ng kanilang mga ginagawa ay nakatuon na kaagad sa pangangampanya. Diba? Self-interest. Puro lang pansarili. Wala para sa bayan. Paano mo magugustuhan yung mga ganyang klaseng politiko? Na hindi marunong sumuporta kung sino ang nakaupo. Paano mo magugustuhan yan? Diba? Kaya kung ikaw ay isang matinong Pilipino, mag-isip ka. Susuportahan mo ba yung mga ganyang klaseng tao na malayo pang eleksyon, andyan na, namumulitika na? At panay ang batikos nila kay PBBM na ayaw bumaba sa pwesto. Hello? Magdadalawang taon lang si PBBM, sasabihin nyo na kaagad na ayaw bumaba sa pwesto. Patapusin nyo muna. Patapusin niyo muna si PBBM. Ngayon, kung ayaw bumaba sa pwesto, saka nyo sabihin na ayaw bumaba sa pwesto, saka kayo magreklamo, saka kayo magrally. Hindi pa nga tapos Magdadalawang taon pa nga lang, sinasabihan nyo na ayaw bumaba sa pwesto. Ikayo nga si Duterte, 20 years? 20 years sa pagka-mayor? Pagkatapos, nagpangulo ng Pilipinas. Pagkatapos niyang maging pangulo ng Pilipinas, hindi siya nakontento. Naging number 1 na kritiko ng Marcos admin. Hindi lang kritiko, kundi taga-sira, taga-destabilize. Diba? Tapos yung mga anak niya, ginawa niyang mga mayor. Tapos meron pang kongresista. Sino ngayon ang greedy? Pagkatapos gusto pa pagdating ng eleksyon, lahat pa sila tatlong Duterte tatakbo as senator, buong pamilya. Andyan na si Sara, Vice President. Pagkatapos yung Duterte matanda na, uugod-ugod na, tatakbo pa, senador. Tapos yung baste na standby sa kanto, na naging mayor lang dahil sa pangalan niya na Duterte. Tatakbo, senador, walang alam.
kahit bobo, ang alam lang ay magmura. Tapos yung pulong na may 51 billion, hindi pa nga alam saan napunta yung 51 billion niya. Ang kapal ng mukha, gustong tumakbo. Diba? Sa akala siguro nila, mananalo silang tatlo. Hindi natin alam, baka si Rodrigo manalo, no? Kasi mga kaibigan, 12 lang naman yan, di ba? 12 na senador. Tapos, hindi naman yan katulad sa mga pangpangulo na kapag bumoto ka ng isa lang, hindi ka na pwedeng bumoto ng iba. Isa lang talaga. Sa senador kasi, 12 ang iboboto mo. So, may possibility talaga na manalo si Digong, di ba? Pero, hindi pa rin natin alam, Pero, kung yung mga utak ng mga DD sheets ay boboto, ganyan man mga utak nila eh. Pero, hindi ko pa rin masasabi guys, kasi sa tingin ko, kaunti na lang yung mga DD sheet eh. Kaunti na lang sila. Sa tingin ko lang. Pero hindi rin natin alam, baka pumasok si Digong, senador. Yan. Pero anong gagawin niya sa Senado? Hindi naman siya marunong magpasa ng batas. Wala naman siyang alam. Anong gagawin niya sa Senado? Wala. Ma'am Admin Rich, huwag niyo na po announce the evil Mura rally nila. Wala naman po yung kwenta. Marcos ngayon, Romualdez at 2028. Correct po, no? Andyan ang kadiwa. Yan, kadiwa pa. Alam niyo sa totoo lang, no? Ngayon nga ang daming mga DD sheets, di ba? Gamit na gamit nila ang National Kidney Transplant Institute. Gamit na gamit ng mga DD sheets yan. Ano pa? Gamit na gamit nila yung PGH. Gamit na gamit nila ang Heart Center of the Philippines. Diba? Meron ba si Digong yan? Wala. Wala si Digong yan. Marcos lang. So marami po salamat mga guys. Admin Rich po ito. Salamat po. Bye. Good night. Fight fake news. Expose the truth. Bye.